Okay, so good day everyone. Our assigned lesson for this day is the derivation of cosine regarding the sum and difference identity. So first of all, we have the unit circle provided, and we have a point P, the coordinates of 1, comma 0. Then another terminal side is this green line. At itong green line natin, iyon ang ating magiging angle B. And the terminal side line is denoted as point Q. At ang kanya magiging coordinates ay cosine B, comma sine B. Diba kasi sa trigo ordered pair, mauna lagi yung cosine followed by sine. So, depende sa angle at magiging coordinates natin. So, kung siya ay angle B, ibig sabihin ang kanyang coordinates din ay cosine B, sine B. Then, another provided ay yung terminal side na nasa angle A, etong point S. Yun yung terminal side na yon. At since yon ay angle A, so ang kanyang magiging coordinates ay point S, cosine A, comma, sine A. Sa bawat angle ay nagagamit natin as the coordinates also. Then, dun sa pagitan ng terminal side S at ng terminal side Q ay merong isa pang terminal side, yung terminal side red. Nasa in between yan, di ba? Sa makatid, kung nasa in between siya ng A and B, ang kanya magiging angle ay A minus B. Kasi yung terminal side A is greater than terminal side B. Kaya ang kanyang angle ay A minus B. At yung terminal side na red na yon ay point R. So, ang coordinates ng point R ngayon ay cosine. Dahil ang angle natin ay A minus B, yun ang ipoprovide natin. So, cosine angle A minus B, comma, sine A minus B. Okay, so, kompleto na yung ating coordinates ng bawat terminal side. Ngayon, doon sa bawat terminal side, pag nilagyan natin siya ng another segment, kinonect natin yung dalawa sa mga terminal side, yung mga point na yon, at tayo nasa unit circle or nasa circle, it means makakabuo tayo ng tinatawag na chord. Ang chord ay isang bahagi ng isang circle. Sample, pag kinonect natin yung point R na nasa terminal side at yung point P, makakabuo ka ng isang chord. Yon ang chord RP. Kaya lalagyan natin siya ng pangalan ng line segment RP. At ang isa pang chord na mabubuo natin ay yung point S na nasa terminal side at yung point Q na nasa terminal side. So, pag kinonect natin yon, another chord na mabubuo natin. So, lalagyan natin siya ng pangalan na segment or chord SQ. Base sa definition din ng mga chords, support din ng definition din ng mga properties ng triangle kasi meron triangle na mabubuo eh. Yung dalawang chords na yon ay magiging equal. Ano yung chords na yon? Yun yung chord RP at yung chord SQ. At itong dalawang chord, equality ng dalawang chords, dito tayo kukuha ngayon ng tinatawag na identity. Or dito magmumula yung isa sa mga identity ng sum and difference. Gamitin natin ang mga chords or mga coordinates na nakikita nyo ngayon. Gagamitin natin yung mga coordinates na yun. For example, yung RP. Dahil ang RP ay isang line segment at tayo nasa Cartesian plane, pwede natin kuhanin ang distance ng RP. Anong gagamitin natin? Siyempre, distance formula. Okay? So, pag ginawa natin ng distance ng RP, gamitin natin yung mga chords.
So, ang magiging result natin, ito na, naka-provide niya sa baba, naka-provide na. So, ito na ang ating magiging result, yung nasa baba. Galing din siya doon sa ating mga coordinates. Halimbawa, yung RP. Ano ang coordinates ng RP? Pag kinuha natin yung kanyang distance formula, so mauna muna yung first coordinate ng point R, cosine A minus B. Provided na yan dito. Diba? Provided na siya. Then, followed by minus first coordinate ng point P, yun ang 1. Kaya nandun na yung cosine A minus B minus 1 square. Yon ay formula din ng tinatawag natin distance formula. Plus, second point naman ng point R. Second point niya ay sine A minus B minus yung second point ng coordinate or point P. Yon ang 0. Kaya meron na tayong sine A minus B minus 0 square. Yun yung nasa line segment RP. Okay, doon naman tayo sa chord or line segment SQ. Ang mauunang coordinate ng point S ay cosine A. Minus natin yon sa first coordinate naman ng point Q. Yun yung cosine B. Kaya meron na tayong cosine A minus cosine B square. Next, yung second coordinate naman ng point S, sine A minus second coordinate ng point Q, sine B. Kaya meron na ulit tayong sine A minus sine B square. Okay, ngayon na-provide na natin lahat ng coordinates at distance formula ng RP at ng SQ. Since itong dalawa ay equal, so gagamitin natin ngayon ang algebraic manipulation para ma-verify natin itong equality ng dalawang chords. Okay? Tuloy lang natin. So gagamit na tayo ng algebraic manipulation. Since parehas naman left and right ng ating equation ay merong tinatawag na square root, pwede natin siyang eliminate yung square root kasi equal naman eh. Left and right may square, so tanggalin natin itong square root sign. Cancel out na yon yung square root sign. Then, kung mapapansin nyo, sa point na to ay merong squaring or square di binomial. Binomial kasi ito eh. Alin yung binomial? Cosine A minus B at minus 1. So, pag in-square natin yun, gamitin lang natin yung squaring binomial. So, ang una mong gagawin, square mo yung cosine A minus B. So, meron tayong tinatawag na cosine square. Meron tayong cosine square. Tapos, provide natin yung angle A minus B. Next, second term ng squaring binomial, negative 1 times cosine A minus B times 2. So, meron pa tayong times 2. Kaya magkakaroon ng negative 2 cosine A minus B. Negative na rin. Okay, negative lang din. Wala na siyang square, no? Kasi nandito na yan sa first term. Last term, negative 1 times negative 1, meron kang positive 1. So, itong 3 terms na ito, yan ang result ng squaring cosine A minus B minus 1. Dito naman tayo sa second term. So, meron tayong plus. Dahil ito ay 0 minus 0, pwede na natin i-cancel out yung minus 0. Kaya ang matitira na lang ay sine square. So, meron tayong sine square. Tapos yung angle natin, A minus B. Okay, so natapos na natin yung left hand side ng equation. Doon naman tayo sa right hand side. Doon naman sa kanan. So, square uli natin yung cosine A minus cosine B. So, pag in-square mo yon, magbibigay ito ng tinatawag natin cosine square A minus 2 cosine A cosine B para sa second term nitong squaring binomial. And the last term nitong cosine A minus cosine B square, cosine B times cosine B, meron tayong plus cosine square B. Yan. So, yung nakikita nyo yung 3 terms na to,
Ito ang squaring ng cosine A minus cosine B. For the last term na tayo, yung sin A minus sin B square, lagay na natin dito sa bandang baba. So, meron tayong sin square A, then minus 2 sin A sin B, sin A, gumagalaw yung ating ano. Okay, sin B. Then, yung last term, plus sin square B. Yan. Okay, complete na natin. Then, gamitin na natin yung mga identities para magkaroon ng elimination. Kasi masyadong mahaba yung ating equation, left and right, di ba? Pero pwede tayong gumamit ng identity. Halimbawa, itong cosine square A minus B, di ba siya ay pwedeng gamitan ng identity with sin square B. Ito, yan. Napansin nyo ba? Cosine square tsaka sin squared B. Parehas naman ng angle. So, yun ay equivalent na saan? Sa 1. So, meron tayong 1. Itong part na to, yung cosine squared A minus B at saka yung sin squared A minus B, pwede mong gamitan ng Pythagorean identity, and that is 1. Eh, meron pa tayong 1 dito. So, pag inad mo yung 1 plus 1, yes, meron na tayo ngayong 2. Plus, ibig sabihin, maka-cancel out na tong portion na to. Kasi ito ay magiging equal na sa 1. So, ano na lang yung tira? 2. Right natin, i-bring down natin yung naiwan. 2 minus, ko lang to. Ayan. 2 minus 2 cosine A minus B. Ayan. Yung naiwan na lang sa left. Then, doon naman tayo sa right. Pansinin mo to, yung cosine squared A, tsaka itong sin squared A. Diba pwede na siyang maging 1. Gagamitan lang natin ng Pythagorean identity. Ano pa? Itong nasa last term, cosine squared B at saka sin squared B, pwede na siya maging 1. So, pag inad natin yung dalawa, 1 plus 1, meron na ulit tayong 2. At, ano pa yung naiwan? Negative 2. At negative 2, common naman yun, di ba? So, pwede natin pag-isahin. Minus 2, then quantity. Ano yung naiwan dun sa quantity? Itong mga naiwan. Ilagay natin. Cosine A, cosine B, and bakit ipa-plus ko? Kasi nilabas ko yung negative 2, di ba? So, ang magiging loob ngayon ng quantity, plus na ngayon. Then, yung dalawa pang naiwan, sin A at sin B. Sige ko muna itong part na ito. Ayan, okay. At sin B. Okay, complete na. Yung left, meron 2. At yung right, meron ding 2. Pwede na i-cancel out yun, di ba? Equal naman 2 and 2. Ano pa? Itong negative 2, at yung negative 2, pwede na rin i-divide. Pag dinivide mo yun, magiging positive 1. So, i-cancel out na natin yun. So, ano natira finally? So, ang natira natin ay cosine A minus B equals cosine A cosine B plus sin A sin B. Finally, nakapag-provide tayo ng isang tinatawag nating difference of cosine identity na nanggaling sa unit circle. And that's it.